Minsan sa buhay, kahit sanay kang mag-isa'y darating ang oras na bibigyan ka ng tadhana ng makakasama. At ito ang kwento ng buhay ni Megan. Sobrang late mo na, Megan. Kanina pa kita hinihintay dahil magsisimula ng kasiyahan sa loob. Sambit nga ni Stacy bago hinila nga si Megan sa loob nga ng bar kung saan gaganapin ang bridal shower. Hindi ganon ka-crowded ang paligid nang makita na nga ni Megan ang loob. Halos mga babae lang ang nandito kaya napanatag naman si Megan kahit papaano. Kuha ka na ng drinks at itatawag ko na ang entertainers natin. Sabi nga ni Stacy pagkatapos nga nitong pinaupo nga si Megan sa mahabang sofa. Agad din itong umalis. Kumuha na nga lamang si Megan ng drinks sa table at sumimsim nga ng kaunti. I'm back again, guys. Alam kong kanina nyo pa ito hinihintay kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Bigla na nga lamang nagsalita ang kaibigan ni Megan na si Stacy sa stage. Hawak nga nito ang mikropono. Naghiyawan naman ang mga babae kaya tinakpan nga ni Megan ang tenga niya ng dalawang kamay. Enjoy your night, guys! Yun na nga lamang ang huling narinig nga ni Megan nang alisin niya ang kamay sa tenga. Hindi na nga ganun kasakit ang tenga niya dahil nga sa sigaw ng mga babae. Ngayon lang napansin ni Megan na may iksi nga ang damit ng mga kasama niya sa table. Nakabistida lamang si Megan at 3 inches nga ang sandals. Nakaponytail pa nga ang buhok ni Megan kaya kita nga ang malalim nga niyang collarbone. Napasimangot nga si Megan nang makitang ibang-iba ang mga babae sa kanya. Madaldal ang mga kasama niya habang siya'y tahimik lamang. Napapikit nga si Megan nang sumimsim nga siya ng alak. Ganun na nga lamang ang gulat at pagkatigil nga ni Megan nang iminulat nga niya ang mga mata at nagsilabasan nga rin ng 8 lalaki na tanging boxer shorts lamang at necktie ang suot. Anong ibig sabihin ito? Gulat na bulalas nga ni Megan habang hindi makapaniwalang nakatingin sa mga lalaking hindi naman niya alam kung ano ang gagawin nito. Nagsimula ng tumugtog ang malamyos na musika at kasabay nun ang pagsayaw nga ng mga kalalakihan sa stage. Halos mabingi si Megan sa mga tili ng mga babae. Napaiwas nga si Megan at halos gusto na ngang kumaripas ang takbo. Miss, anong nangyari? Anong ginagawa nila? Hindi alam ni Megan kung ano ang nangyayari dahil ngayon lamang siya nakapunta sa ganitong selebrasyon. Malamang nagsasayaw dahil mga macho dancer sila. Manood ka na lang, miss. May pagkainis pa nga na sagot nga ng babae sa kanya. Napagat na nga lamang sa sariling labi si Megan at tinignan ulit ang mga kalalakihan na sensual na ngang sumasayaw habang papalapit nga sa mga babaeng nasa table. Sunod-sunod ang paglagok nga niya ng alak habang patingin-tingin sa mga lalaking sexy na sumasayaw nga sa bawat table. Alis na ako. Hindi na kayang tignan ni Megan ang mga panaggagawa ng mga lalaki. Saktong pagkatayo nga ni Megan sumulpot nga ang lalaking kabilang sa macho dancer. Nakamaskara nga ito. Swerte mo, girl. Rinig pa nga ni Megan sa mga kasama niya. Nangaakit nga na nakatingin nga ang mga mata ng lalaki kay Megan at sinimulan na nga nitong sumayaw sa harapan niya. Napatunga nga at nagiinit nga ang pisngi ni Megan. Hindi malaman ni Megan kung bakit nagugustuhan niya ang pagsayaw ng lalaki sa kanya. Bukod sa malaki, ang bitak-bitak sa katawan nito ay halatang may itsura nga ang lalaki. Kaibigan ko yan. Rinig pa nga ni Megan ang boses nga ni Stacy at mukhang enjoy na enjoy din nga ito dahil may lalaking lumapit nga kay Megan. Anong pangalan mo? Utal na tanong nga ni Megan. Ganun na lamang kainteresado si Megan sa lalaki. Sa kalasingan, iba na nga ang kinikilos nga nito sa bridal shower. Mukhang lasing na talaga siya dahil hinayaan na nga lamang niya ang lalaki na hawakan ng kanyang braso hanggang sa pinadaustos nga ng lalaki ang magaspang nitong palad sa kanyang kamay. Dinala nga ng lalaki ang kamay ni Megan sa panga nito habang gumigiling nga ito sa harapan niya. Napaawang ang labi ni Megan nang hinapit nga ng lalaki ang kanyang bewang
papalapit sa maskuladong katawan nito at saka inilapit nga ang mga labi sa tenga ni Megan. I'm Trevor, but you can call me Daddy, sweetheart. Mapang-angkin pa nga. Natugon nga ng lalaki na nagngangalang Trevor. Trevor na lang. Hilaw nang umiti nga si Megan at tinitigan nga ng maigi ang mukha ng lalaki. Umupo ka, sweetheart. Mapangakit na niyaya nga ng lalaki si Megan na umupo sa sofa na ikinasunod naman ni Megan. Parang hinihipnotize nga si Megan ni Trevor dahil sumunod nga siya sa lalaki. Hahayaan kita sa boylet mo, Megan. Sigaw pa nga ni Stacy na malayo nga at nakipagsayawan nga sa dance floor kasama ang ibang mga babae. Napaiwas na nga lamang ng tingin si Megan nang dinala ni Trevor ang kanyang kamay sa namumutok nga nitong pandesal sa tiyan. Hinayaan nga siya ni Trevor na haplusin yun na ikinapula nga ni Megan. Bukod doon nag-init nga ang katawan ni Megan sa kalasingan at sa atraksyon na nararamdaman sa lalaki. Nabingi nga si Megan sa hiyawan ng mga kasama niya dahil nga sa ginawang pagsayaw ni Trevor sa kanyang harapan. Agaw pansin nga sila. Megan ang pangalan ko. Sad pa nga ni Megan nang makitang titig na titig si Trevor sa kanya. Habang kumikiling pa rin ito sa kanyang harapan, tila ba inaakit pa nga siya nito, lalo. Bumaba ulit ang mukha ni Trevor at bumulong nga sa tenga ni Megan. Alam ko, kilala mo na ako? Gulat na tanong nga ni Megan at nalalasing nang nakatingin kay Trevor na sobrang lapit na nga ng mukha sa kanya. Mahigit nga ni Megan ang kanyang hininga at napatulala nga sa mga mata ng lalaki. Isa ka sa most famous model, kaya madali ka lamang makilala at saka isa pa. Matagal na kitang gusto. Pinalandas nga ni Trevor ang malaking kamay nito sa mukha ni Megan. Litong-lito naman si Megan sa pinagsasasabi nga ng lalaki. Dampi lamang ang binigay na halik nga ni Megan bago dahan-dahan nga niyang inilayo ang mga labi sa lalaki. Namumungay ang mga mata ni Megan na tinignan nga ang mga mata ng lalaki. Nagulat pa rin sa kanyang ginawa. Pasensya na, hindi ko napigilan. Kagat labing paumanhin nga ni Megan at dinala ang mga daliri sa mga labi ni Trevor. Ngunit bigla na nga lamang napaatras ang ulo ni Megan nang sunggaban nga siya ng halik ni Trevor. Parang nawala na ang pagtitimpi ng lalaki at tila matagal na nga nitong gustong mahalikan si Megan. Mabagal ngunit mariin ang halik ni Trevor sa kanya. Lasing ka ba? Tanong nga ni Trevor pagkatapos ng ilang minutong halikan. Pinagdikit nito ang kanilang noo sa isa't isa. Kagat labing nakatingin nga si Trevor sa kanya. Namumungay ang mga mata ni Megan na umiling. Maaalala pa rin ni Megan ang pinagsaluhan nilang halik ni Trevor kinabukasan. Bakit mo natanong? Saad nga ni Megan. Ikaw ang unang humalik sa akin. Ibig sabihin ba nito? Gusto mo ko? Hahalikan ba kita kung hindi kita gusto? Saad pa nga ni Megan at pinatakan ulit ng halik sa labing ang lalaki. Isa ka rin sa mga tagahanga ko? Kumpirma pa nga niya kay Trevor. Dinilaan nga ni Trevor ang iba pang labi nito bago tumango. Ngayon lang ako naglakas ang loob. Nalapitan ka. Napangiti si Megan at sa isip nga ni Megan wala naman palang problema kung hahalikan nga niya ang lalaki dahil nagustuhan rin naman ng lalaki. Nang tinangka ulit ni Megan na halikan si Trevor, kagad nga siyang inunahan nga nito. Wala nang pakialam pa ang mga taong nasa paligid nila dahil may pinagkakaabalahan na nga rin naman ng mga babae na sari-sarili ngang macho dancers. Ilang minuto rin sila ni Trevor nagkahalikan at namalaya na nga lamang niyang papalapit sila sa kwarto. Hindi nila binatawan ng isa't isa hanggang sa nakapasok nga sila sa kwarto bago sinara ng lalaking pinto. Sobrang ganda mo. Pause pa nga nasambit nga ng lalaki kay Megan na mas lalong ikinainit nga niya. Napapikit ulit si Megan nang marahan nga siyang tinulak ni Trevor sa likuran ng pinto. Bumaba nga ang halik ng lalaki sa leg niya kaya napaawa nga ang kanyang labi. Trevor. Bumaba pa lalo ang halik ni Trevor banda sa itaas ang kanyang dibdib. At hindi na nga napigilan ni Megan ang mapaungol nga sa kakakilala pa lang
na lalaki nang buhatin nga siya nito at idinikit pa nga lalo ang kanilang katawan. Itulak mo ko kung ayaw mo. Nasa leg na nga ni Megan ang mga labi ni Trevor nang sabihin niya yon. Dahil sa loob-loob niya, nare-respeto pa rin niya si Megan kahit na nga sa ganitong paraan sila nagkakilala. Hindi nakapagsalita si Megan at tanging ungol na nga lamang ang lumabas sa kanyang mga labi. Nang gumalaw nga si Trevor sa kanyang pagitan kahit may suot ka nga silang panloob, ramdam nga ni Megan ang umbok sa pagitan nga ng lalaki na walang tigil sa pagbundol sa kanya. Napamura na nga lamang si Trevor habang nagtatagis ang bagang nito. Mariing nakatingin na nga kay Megan. Napahigpit naman ang kapit si Megan sa balikat nga ni Trevor nang mabilis nga siyang dinala nito sa kama. Kahit madilim ang kwarto at tanging dim lights lamang ang nagsisilbing ilaw nila, ay naaaninag pa nga rin ni Megan ang paghubad nito sa kanyang saplot. Gulat nga si Megan nang makita nga ang umbok sa ilalim nga ni Trevor. Hindi na nga siya masyadong natignan nito nang tinaganan nga siya ng lalaki. Baka hindi magkasya yan sa akin. Bakit ba kasi parang mahaba na talong yang sayo? Kinakabahan pa nga na saad nga ni Megan. At napatawa na nga lamang ng bahagya si Trevor. Pinatakan muna ng halik ni Trevor si Megan. Sa noo, ibinaba nga sa ilong, pababa ng labi. Binigyan siya ng isang matamis at makahulugang ngiti. Mag-iingat ako. I'll be gentle. Huwag kang magalala. Aalagaan kita. Kahit hanggang sa paggising sa umaga. Hanggang habang buhay pa. Banat pa nga ng lalaki. Wala sa sariling napangiti nga si Megan. At hinayaan na nga lamang si Trevor na hindi naman niya masyadong kilala na angkinin siya. Pero hindi niya maipaliwanag kung bakit ipinagkatiwala nga niya ang kanyang sarili dito. May kung anong meron ng lalaki. Kaya hinayaan na nga lamang ni Megan na angkinin siya nito. Ngayon lang niya hinayaan na makapagtalik nga sa lalaki gayong marami nga ring lalaki na mayaman interesado nga sa kanya. Hindi na nga namalayan pa ni Megan kung anong oras na nga sila natulog, ngunit tumabot nga sila ni Trevor hanggang madaling araw. Hindi siya tinigilan nga ng lalaki at nagustuhan naman niya yun. Ang tanga mo, Megan. Talagang ipinigay mo ang sarili mo sa isang estranghero? Sinapok nga ni Megan ang sarili ng noo nang makitang hubot-hubad nga silang dalawa ng lalaki na kagabi lamang niya nakilala. Kahit masakit ang ulo at ang nasa pagitan ng hita nga ni Megan ay pinilit pa rin niyang makaalis sa kama. Ngunit hindi pa nga niya naitapak ang kanyang paa sa sahig nang biglang may braso nga na pumulupot nga sa kanyang bewang. Ang malaking palad nga nito ay nasa tiyan nga ni Megan. Saan ka pupunta? Paus at baritonong tanong nga ni Trevor sa kanya. Nagising na nga rin ang lalaki. Mas lalong bumilis nga ang kabog ng dibdib ni Megan at nilingon ang lalaking naging dahilan kung bakit nananakit nga ang ilalim niya. Aalis na ako. Kabadong sambit na nga lamang ni Megan. Aalisin na nga sana ang braso nga ng lalaki sa katawan nang masinigpitan pa nga nito ang pagkakahawak sa kanya. Napasinghap si Megan. Aalis ka na ganun lamang? Salubong nga ang kilay nga ni Trevor nang magtanong nga siya. Naupo na nga rin ito sa likuran banda nga ni Megan. Hindi naman makatingin si Megan sa lalaki dahil nga sa kakaibang kabog na rumaragasa nga sa kanyang dibdib. Hindi mapagkakaila na isa sa pinakagwapo na lalaki nga si Trevor sa lahat ng lalaking nakilala at nakita niya. Yun nga lang isa itong macho dancer at mayayaman ang lalaking nagkakagusto sa kanya. Ngunit tila hindi ito basta-basta lamang na lalaki. Di ba sabi ko kagabi, mag-uusap tayo pagkatapos kitang alagaan? Hindi ko ginawa yun dahil lang sa tawag ng laman. Marahan naman ang pagkakasabi ni Trevor kay Megan. Masinila pa nga nito lalo ang bewang niya papalapit nga sa hubad na katawan nito. At ano naman ang pag-uusapan natin? Diba, one night stand lang naman ang nangyari sa atin? Kahit mariin ang pagkakasabi ni Megan sa mga salita, ay nanghihina naman siya sa ginawang pagyakap ni Trevor sa kanyang katawan. Akong nakauna sa'yo. Hinayaan mong mangyari sa atin, kayong iniingatan mo ang pagkabirhen mo.
Ngayon, sabihin mong wala kang nararamdaman kahit nakaunti sa akin. Bulong pa nga ni Trevor sa kanyang tenga na ikinalunok na nga lamang ng sariling laway ni Megan. Lasing ako kagabi. Dahilan na nga lamang ni Megan na ikinatawa nga ng mahina ni Trevor. Oo nga, lasing ka. Pero alam mo ang ginagawa mo. Natatandaan mo ang nangyari sa atin. Napailing na nga lamang si Megan at in denial pa nga. Gusto na nga niyang lumayo pa sa lalaki ng ilang pulgada dahil nga nagiinit na naman ang kanyang katawan sa ginagawang paghaplos nga ni Trevor sa kanyang braso. Kahit natatabunan naman ito ng kumot, ay tumatagos pa rin ang mainit na palad nga ng lalaki. Nadala lamang ako kagabi. Bahala ka na at alis ako. Dahilan ulit ni Megan at sinubukan na naman na baklasin ang braso ng lalaki sa mahigpit nitong pagkakayakap sa kanya. Ngunit hindi siya inayaan ni Trevor na makaalis. Mabilis siyang pinahiga nga ng lalaki sa kama at agad na inangkin ang mga labi niya. Madiin ang pagkakalik sa kanya ni Trevor at mahigpit ang hawak nga nito sa kanyang palapulsuhan kaya nahirapan nga si Megan na makaalis. Trevor, imbes na pigilan nga ito ay ungol nga ang lumabas sa mga labi ni Megan. Napapakagat labi na nga lamang si Megan nang bumaba ang halik nga ni Trevor sa kanyang leeg. Akin ka na, simula ngayon Megan. Mapang-angkin nga na saad nga ni Trevor sa kanya bago siya inangkin ulit nito. Hindi na nga pinigilan pa ni Megan sa Trevor dahil nga sa loob-loob niya nagustuhan naman niya ang nangyari sa kanila ng lalaki. Ngunit hindi lang matanggap ni Megan ay yung ganon na nga lamang kabilis nang nagustuhan nga ang lalaking kagabi lamang niya nakilala. At isa pa masisira nga ang reputasyon niya kapag nalaman nga na isang macho dancer ang nalilink sa kanya. Ihahatid na kita. Presenta nga ni Trevor kay Megan nang sabay nga silang lumabas ng kwarto. Nakabihis na nga silang pareho. Umiling nga si Megan at mabilis sa tinext nga ang kanyang driver kung saan siya ngayon. Susunduin ako ng driver ko. Ayos lang. Halos bulong pa nga. Nasambit nga ni Megan sa katinignan nga si Trevor. Kahit simple lamang ang damit ng lalaki ay hindi naman nabawasan ng kagwapuhan nga nito. Medyo tumagal nga ang titig ni Trevor sa kanya bago ito tumango ng dahan-dahan. Kinagat nito ang labi bago umiwas nga ng tingin sa kanya. Text mo ko kung kailangan mo ko. Sana magkita pa tayo. Masuyong saad pa nga ni Trevor kay Megan. Malamyos na sambit nga ni Megan. Gusto tuloy pigilan nga ni Megan ang malakas na pagkabog sa kanyang dibdib. Ngunit hinayaan na nga lamang niya ito. Ihatid na kita sa kotse mo. Yaya nga ni Trevor ngunit tumiling kaagad si Megan. Mas lalong ayaw nga niyang may makakita nga sa kanila na magkasama. Hindi muna ngayon na magulo ang isipan niya sa nangyari nga sa kanila ni Trevor nang biglaan. Ayos lang talaga Trevor. Ite-text na lang kita pag uwi mo. Pag nakauwi na rin ako, ngumiti ng tipid si Megan. Aniya kahit hindi naman kailangan. Ang malungkot na mga mata ni Trevor ay agapan nga rin na sumigla sa sinabi nga ni Megan. Masayang tumango nga si Trevor bago nagpaalam nga si Trevor ay pinatakan nga muna nito ng halik sa noo si Megan. Kaya hanggang sa nawala na nga, sa paningin ni Megan si Trevor, hawak pa rin niya ang noo na hinalikan nga ni Trevor. Napabuga ng hangin si Megan at napailing na nga lamang. Kagabi pa kayo hinahanap sa akin ng mama mo. Hindi ka raw umuwi sa kondo mo. Biglang balita nga ng personal driver ni Megan nang pinatakbo nga ang kotse. Pumunta ba siya sa kondo ko, Manong? Tanong nga ni Megan. Opo, ma'am. Sinabi ko lamang po na tumungo ka sa kaibigan niyo at magagabihan kayo doon. Mukhang galit po siya dahil hindi kanya makontak. Paliwanag nga ni Mang Isko kay Megan. Napapikit na nga lamang ang mga mata ni Megan at hinilot nga ang kanyang noo. Talagang galit na nga ang kanyang mama. Wala na ngang ibang gagawin nito kundi tanungin nga siya tungkol sa kanyang trabaho at kung ano-ano ang gusto ngang ipagawa sa kanya. Kaya minsan, mas gugustuhin na nga lamang ni Megan na mapag-isa. Nakarating nga sa condominium building si Megan. Pagkabukas pa nga lamang,
Sa pinto ng kanyang kondo nadatna na nga niyang nakaupo at tila hinihintay nga siya ng kanyang mama na umuwi. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Doon ka natulog sa kaibigan mo? Seryosong bungad nga kaagad ng mama ni Megan na si Pebby. Napatayo ito sa pagkakaupo nga at nilapitan siya. Pumunta ako sa bridal shower ng kaibigan ko. Malapit na ang kasal. Pagpapaalala nga ni Megan at tumungo nga sa kusina para kumuha nga ng tubig. Alam niyang hindi na naman siya titigilan ng kanyang mama na pagsabihan tungkol sa mga nalilink nga na lalaki sa kanya. Hindi mo kasama si Jason? Yung businessman na nakausap mo sa isang party nung nakaraang araw. Sabik na tanong pa nga sa kanya ng mama niya at sinundan pa nga siya. Tamad na tinig na naman ni Megan ang kanyang mama. Ma, mga babae lamang ang nasa bridal shower ng kaibigan ko kagabi. Sad na nga lamang nito. Oo nga pala, pero inaya ka na bang mag-dinner? Dapat pumayag ka dahil mayaman na ang nagkakagusto sa'yo. Ma, hindi ko gusto ang ugali ng lalaking yun. Oo, mayaman nga siya, pero grabe naman ang ugali. Hindi na nga natapos pa ni Megan ang kanyang sasabihin nang pigilan nga siya ng kanyang mama. Tinanggihan mo ang businessman na yon dahil lang sa rason mo na yan? My gosh, Megan, hindi ka nag-iisip. Mayaman na nga ang lumalapit sa'yo, tinanggihan mo pa. Paano na lang kung wala kang mahanap na lalaki na kasing yaman ni Jason, ha? Napataas pa nga ang boses ng mama ni Megan. Napaawang ang mga labi ni Megan sa biglang pagsabog ng kanyang mama. Hindi niya alam kung saan siya nasasaktan, kung dahil ba sa pinipilit siyang makipagrelasyon sa mayaman o sa klaseng ugali na pagtrato nito sa kanya. Huwag kang tutunganga lang dito at ayusin mo ang buhay mo. Hindi habang buhay na kaya kang buhayin ang pagiging modelo mo, kaya't hanggang maaga pa, maghanap ka na ng mayamang lalaki. Mahabang ani pa nga ng kanyang ina, saka mainit ang ulo nito na umalis sa kondo ni Megan. Bakit ganun siya? Anak niya ako, hindi isang manika o kaya robot. Pagkausap na nga lamang ni Megan sa kanyang sarili at tuluyan na ngang umiyak ng tahimik. Palagi namang ganito sa tuwing magkikita nga sila ng kanyang ina. Pera nga lang siguro ang inaalala nito sa kanya kaysa nga sa kalagayan niya. Hindi man lamang siya kinukumusta. Gusto na nga lamang magpahinga ni Megan para kahit papaano maibsan ang sakit sa kanyang puso. Wala naman siyang mapagsasabihan. Ayaw naman ni Megan na ikwento nga yun sa kanyang kaibigan. Lumipas nga ang ilang linggo, naging busy nga si Megan sa kanyang trabaho. Kaya naman, nang wala na nga siyang stock na pagkain ay napagplanuhan na nga lamang niyang bumili sa mall. Hindi masyadong marami ang tao pagkapasok nga ni Megan sa mall, kaya panatag nga siya. Na hindi nga siya dudumugi ng mga taong makakakilala nga sa kanya. Thank you, ma'am. Come again. Masayang bati nga ng cashier pagkatapos ngang mamili si Megan ng mga gamit nga sa National Bookstore. Bit-bit nga ang plastic. Tumungo nga si Megan sa grocery store na banda nga sa second floor ng building. Ngunit hindi inaasahan ni Megan na makikita nga niya si Trevor, ang macho dancer na naka one night stand niya. Nagtataka tuloy si Megan kung bakit nakasuot nga ng polo shirt at itim na slacks si Trevor habang may kasama nga itong mga lalaki na naka-corporate attire na tila mga guards. Parang masyadong ang pangmarangal ang suot ngayon ni Trevor na ibang-iba nga sa pagiging macho dancer niya nung minsang umattend nga siya ng bridal shower. Hindi na nga sana balak pa ni Megan na pansinin nito at akmangalis na nga sana nang bigla nga siyang nakita ni Trevor. Kapos silang nagkatitigan at natigilan nga sa kinatatayuan. Megan, tawag pa nga sa kanya ni Trevor. At mapibilis ang hakbang nito para makalapit nga sa kanya. Hinintay lamang nga ni Megan na makalapit nga ito hanggang nasa harapan na nga niya ang lalaki na ilang linggo na nga niyang hindi nakikita. Anong ginagawa mo dito? Tanong nga ni Megan nang wala na nga siyang maisip pa na sasabihin. Kung hindi pa nga siya nagsalita ay baka ilang oras nga silang nakatingin lamang sa isa't isa. Mabilis si Trevor sa kanya at napasuklay pa nga ito sa buhok. May trabaho kasi ako ngayon. Ikaw, maayos bang lagay mo? Concerned na tanong pa nga ni Trevor.
Tila may kahulugan ng bawat salita nga nito at napaka-gentleman nga nito kay Megan. Bihirang-bihira nga sa mga kwento ng mga one-night stand na bigla na nga lamang hindi nagparamdam. Nahawa naman si Megan sa ngiting ipinakita nga ni Trevor. Malaanghel ang ngiti ng lalaki kaya isa yun sa nagustuhan nga nung una ni Megan. Sobrang maayos naman. Tinignan nga ni Megan ang mga guards na kasama nga ni Trevor na nasa likuran nga nito. Mukhang hindi pa nga makapaniwala ang mga to at hinihintay nga rin si Trevor. Teka, sino sila? Mga katrabaho mo? Nagtatakang tanong nga ni Megan at ibinalik ang tingin kay Trevor. Tumango si Trevor habang kagat ang mga labi. Mas lalong ikinakunot nga ng noon ni Megan. Teka, isa kang guard? As in bodyguard? Takang tanong nga ulit nito. Bodyguard? Baritonong sagot na nga lamang ni Trevor na ikinawala nga ng pagkakunot ng noon ni Megan. Kaya naman pala ganun na nga lamang ang suot ng lalaki dahil isa itong bodyguard. Mukhang bodyguard ito ng mayaman dahil naka-corporate attire nga silang lahat. Yun nga lang, tila kakaibang suot nga ni Trevor sa mga kasama nga nito. Aalis na ako. May bibilin pa kasi ako sa grocery store. Ikaw, bumalik ka na baka hinahanap ka na ng amo mo. Sad nga ni Megan at gusto na nga niyang magpaalam dahil mukhang importante ang gagawin ni Trevor. Napatayo ng matuwid si Trevor nang marinig nga na aalis na nga si Megan. Sa grocery? Sasamahan na kita. Sad pa nga nito. Pero paano ang trabaho mo, Trevor? Hindi na nga ni Megan pa natapos ang sasabihin nang magsalita si Trevor. Off-duty ko naman kaya ayos lang. Nilingon nga ni Trevor ang mga guards na nasa likuran lamang. Mauna na kayo. Susunod na lang ako mamaya. Kita nga ni Megan na makahulugan nga na nagkatitigan nga si Trevor at ang mga kasama nito. Pero parang may kakaibang ang pakiramdam si Megan. Tumingin pa nga ang mga to kay Megan bago tumango sa pagsang-ayon. Sige po. Sabay na nga lamang nasagot ng guards bago nga umalis ang mga to. Teka, bakit parang ganun ang galang nila sa'yo? Parang napaka-formal naman ata. Napansin nga yan ni Megan nung umalis nga ng tuluyan ng mga guards. Malambing na hinawakan na nga lamang ni Trevor ang palad niya kaya napatalon nga si Megan ng bahagya sa ginawa nito. Pakiramdam niya ay meron ngang kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya. Bumalik tuloy ang pakiramdam ni Megan na parang hinahabol siya sa sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Ako ang pinaka-head sa amin kaya gano'n na lamang sila umasta. Sagot nga ni Trevor. Dinala pa nga ni Trevor ang palad ni Megan na hawak-hawak sa mga labi nito at binigyan ng halik. Sana ayos lang sa'yo na hinawakan kong kamay mo. Napaawang naman ang labi nga si Megan at tila hindi na nga makahinga. Sa sobrang dikit nga ng mga balat nila. Wala sa sariling napatango nga si Megan. Kaya naman makahulugan ng umiti nga si Trevor at hinila nga siya nito papuntang grocery store. Napababa na nga lamang ng tingin si Megan sa magkahawak nilang kamay ni Trevor. Sobrang laki ng kamay nga nito kumpara sa kanya, ngunit tila tinadhana na magkadikit ang mga palad nila. May listahan ka ba sa gusto mong bilhin? Tutulungan na kita. Saad nga ni Trevor sa kanya. Tatanggi na nga sana si Megan. Ngunit kinuha na nga nito ang kanyang listahan sa kanyang kabilang kamay. Hinayaan na nga lamang niya ito dahil mukhang masaya naman ito sa ginagawa. Hindi na malaya ni Megan na kanina pa nga siya nakangiti habang pinagmamastan ang paiba-iba na ekspresyon na ginagawa nga ni Trevor. Minsan kumukunot ang noon ni Trevor, tila hindi naiintindihan kung ano ang nasa listahan. Bibili lang ako ng drinks natin, ani nga ni Megan. Bibitawan na nga sana ang kamay ni Trevor, ngunit hindi siya nito hinayaan. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak nga ni Trevor sa kanya. Sasama ako. Mabilis nga nitong sabi at tila ayaw nga nitong humiwalay kay Megan. Si Trevor na nga mismong humila kay Megan para pumunta sa drinks section. Nilagay nila ang lahat ng mga pinamili nila sa cart at si Trevor na nga mismong tumulak nga ng cart papuntang cashier. Saan ka pupunta nito pagkatapos?
Tanong nga ni Trevor habang nasa pila pa nga sila. Napaisip naman si Megan. Ngunit sumama lamang ang timpla ng kanyang mukha nang makitang may mga babaeng nakatingin kay Trevor. Megan, tawag nga ulit ni Trevor kaya nakasimangot na napatingin nga si Megan dito. Napataas nga ang sulok ng labi ng lalaki na tila namamangha sa sitwasyon na mas lalong ikinabusangot nga ng mukha ni Megan. Anong nakakatawa? Masaya ka na tinititigan ka ng gano'n ng mga babae? Inisasambit nga ni Megan na ikinatawa nga ni Trevor. Hanggang tingin lang naman sila sa akin. Come on! Malambing pa nga nitong hinila ang bewang ni Megan at binulungan. Kaya wag ka nang magselos. Sa'yo lang naman ako titingin at sayong-sayo ako. Napailing nga si Megan at tinignan nga si Trevor na nasa tabi niya na nagdadrive. Nagaya kasi ang lalaki na kumain sa restaurant na banda sa resort. Hindi rin magawang tumanggi ni Megan. May pagkain akong binili sa backseat. Pakikuha na lang, sweetheart. Ani pa nga ni Trevor sa malambing na boses. Napakurap na nga lamang ang mata ni Megan nang marinig ang endearment na yon. Mas lalong namumula nga ang pisngi ni Megan. Kinuha na nga niyang pagkain sa backseat. Naalala tuloy ni Megan na yun ang tinawag nga ni Trevor sa kanya nang may mangyari sa kanila. Kanino palang kotse na to? Takang tanong nga ni Megan at tinignan ko anong klaseng pagkain ang nasa plastic bag. 4 na burger at drinks ang nandoon. Bigla tuloy nagutom si Megan. Binili ko. Sagot nga ni Trevor. Pasulyap-sulyap minsan kay Megan nang tingin. Teka, malaki ba ang sweldo ng pagiging guard? Saka nga pala, bakit naging macho dancer ka sa bar na yon? Mukha namang magandang trabaho mo bilang guard. Nagtatakang tanong pa nga ni Megan. Kumuha nga siya ng isang pirasong burger. Napatingin nga si Megan kay Trevor. Nang marinig nga ang pagtikim nito, binaklas pa nga nito ang ilang butones sa polo para lumuwag. Kakahire ko lang kasi nung nakaraan sa pagiging guard. Naging macho dancer muna ako dahil wala akong maisip na trabaho eh. Saad nga ni Trevor at tumikim ulit. Napaisip tuloy si Megan na ganoon talaga siguro kahirap ang buhay ng lalaki. Kaya kung ano-ano na nga lamang trabaho ang pinapasukan nito. Napansin tuloy ni Megan kung ano ang kinaibahan nga nilang dalawa ni Trevor. Napansin ni Trevor na tila malungkot nga si Megan kaya agad nga nitong tinigil ang kotse. Hinawakan ni Trevor ang kamay ni Megan at tinitigan ang muka. Anong problema? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Kabadong tanong pa nga ni Trevor na ikinailing na nga lamang ni Megan. Mahigpit na hinawakan nga ni Megan ang kamay ni Trevor. Narealize ko lang ang buhay mo kumpara sa aking buhay. May stable job ako habang ikaw kailangan mo pang maghirap para makahanap ng trabaho. At masaya ako na may nakilala akong kagaya mo na lalaki, Trevor. Sa ngayon kasi napapansin ko ang kinaibahan ng mga lalaking nakalala ko sa iyo. Unti-unting lumawak nga ang ngiti ni Trevor at dinala ang mga palad nga ni Megan sa mga labi nito. Namumungay naman ang mga mata ni Megan. Natinignan nga ang mga labi ni Trevor na nakalapat nga sa balat ng kanyang kamay. Ganon talaga ang buhay, Megan. May ibang tao nasa itaas, may mga nasa ibaba rin. At huwag kang mag-alala, nasa maayos na akong trabaho. Hindi na ako papasok ulit sa pagiging macho dancer sa club. Last na yon. Sobrang lambing nga ng pagkakasabi nga ni Trevor kaya parang natutunaw naman ang puso ni Megan. Napatango si Megan. Panatag na ako na nasa maayos kang kalagayan. You have your stable job. Ngiting saad nga niya na mahinang ikinatawa nga ni Trevor. Kita nga ni Megan ang pagbaba ng tingin ni Trevor sa kanyang mga labi. Kumabog ng malakas ang dibdib niya sa klaseng tingin na pinupukol nga sa kanya ni Trevor. Gusto kitang halikan, Megan. Paus na saad pa nga ni Trevor. Hinaplos nito ang iba pang labi niya. May kinaawang ng labi ni Megan. Hindi pinigilan nga o tinulak ni Megan si Trevor ng dahan-dahan nitong nilapit ang muka sa kanyang muka hanggang sa lumapat na nga ang labi ni Trevor sa kanya. Kusang napapikit ang mga mata ni Megan nang malasahan ulit ang halik ni Trevor.
Ilang linggo na nga nung huling halik nga niya. Ngunit hanggang ngayon, alam na alam niya ang galaw ng mga labi nga ni Trevor. Sweetheart, paos pa nga nabulong nga ni Trevor nang humiwala ito sa halik. Ngunit hindi pa sapat ang halik na yon kay Megan. Sabik na umupo nga si Megan sa kandungan ni Trevor at sinunggaban nga ulit ito ng halik. Gulat man ang lalaki, tumugon din naman sa halik niya. Bumaba ang halik ni Megan sa leg ni Trevor. May nakahalikan ka na bang iba? Bago ako? Magaling kang humalik ka. Puna pa nga ni Megan. Megan. Mura nga ni Trevor nang biglang umindayog nga si Megan sa kandungan nito. Punong-puno nga ang leeg ni Trevor. Sinong mas magaling humalik? Mapaglarong tanong pa nga ni Megan at tinaplos nga ang katawan nito. Napapikit na nga lamang si Trevor. Wala akong nakahalikan iba, kundi ikaw lang. Marahas pa nga, nasaad nga ni Trevor. Napatigil naman si Megan at sinilip ang mukha ni Trevor na mukhang nagpipigil lamang. Talaga? Sa ilang taon mo na yan? Wala ka pang nakahalikan? Kahit girlfriend? Hindi makapaniwalang tanong nga ni Megan na ikinatawa na nga lamang ng mahina ni Trevor. Si Trevor na nga mismo ang humalik sa ibabang tenga nga ni Megan. Wala, sa'yo pa lang ang lahat ng first time ko. Ikaw ang magiging unang girlfriend ko kapag sinagot mo na ako. Nakangiting saad nga ni Trevor at inalis nga ang mga labi sa pagkalapat nga sa balat ni Megan. Ilang beses na napapalunok si Megan. Hindi niya maiwasan na haplusin ang pisngi ni Trevor. Sigurado nga si Megan na maraming babae ang nagkakandara pa nga rito. Kung sakaling totoo man ang sinasabi ng lalaki, ay siya na siguro ang pinakaswerteng babae. Pag-iisipan ko pa. Pag-iisipan ng alin? Tanong nga ni Trevor at hinaplos-haplos na nga ang bewang ni Megan. Patunayan mo muna ang sarili mo bago kita sagutin. Gusto mong maging girlfriend ako, di ba? Usal pa nga ni Megan na mabilis na ikinatangwa nga ni Trevor. Gustong gusto. Malumani na tugon pa nga ni Trevor na may ngiti sa mga labi. Hindi makapaniwala na pinapayagan itong makapasok sa buhay ni Megan. Gagawaran sana ulit ni Trevor si Megan ng halik nang biglang may bumusina nga sa likuran ng kotse nila. Doon lamang nila napagtanto na kanina pa nga nila hindi inuusad ang kotse. Bitin, ani pa nga ni Trevor na nakanguso at pinaandar na nga lamang ang kotse papasok sa resort. Humagikgik na nga lamang si Megan sa tabi na mas lalong ikinasimangot nga ni Trevor. Sabay nga silang lumabas ang kotse. Hinawakan nga ni Trevor ang bewang ni Megan para alalayan nito papasok sa restaurant. Masayang kumain nga ng hapunan si Megan kasama si Trevor. Hindi niya inaasahan na dadalhin nga siya ng lalaki sa isang restaurant para kumain. Baka mahal ang mga pagkain dito ah. Ako nang bababayad sa iba. Sad pa nga ni Megan na may pagkabahala nga sa boses. Napataas nga ng tingin sa Trevor sa kanya. Nagpakawala nga ng hininga at saka hinawakan nga ang kamay ni Megan. Huwag kang mag-alala, sa babayarin. Inaasahan ko na itong date natin kaya nakapag-ipon naman ako. Sad nga nito na mas lalong ikinakalambot nga ng puso ni Megan. Hindi na maalis ang ngiti sa labi ni Megan at tinuloy na nga lamang ang pagsubo sa pagkain niya. Namasyal din sila sa resort kung saan may iba't ibang activities na ginagawa gaya na nga lamang ng surfing at pagboboating sa dagat. At sa gabi rin na yon ay may sayawan malapit nga sa dalampasigan kaya naman hinila nga ni Megan si Trevor at sumabay sa ibang tao na sumasayaw sa kani-kanilang partner. Sobrang saya ko ngayong araw. Maraming salamat sa lahat. Madamdaming pangang saad ni Megan at unti-unting niyakap nga ang bewang ni Trevor. Napapikit na nga lamang si Megan nang patakan nga siya ng halik sa noo ni Trevor at tumugon sa yakap. Hindi maiwasan ni Megan na maging emosyonal. Ngayon lamang niya naramdaman ang ganitong kaginhawaan. Kailanman hindi niya ito naranasan sa ibang lalaki kundi kay Trevor lamang. Kulang pa nga ang ginawa ko. Hindi pa rin ito sapat para patunayan na karapat-dapat ako. Usal nga ni Trevor sa bandang tenga nga ni Megan ang yumuko nga ito habang yakap pa rin siya.
Umiling nga si Megan at emosyonal ng umiti kahit hindi nakikita nga ni Trevor. Kahit na, salamat pa rin. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Baritonong tumawa nga ng mababang boses nga si Trevor. Kung ganoon, masaya na rin ako na napasaya kita. Marami pa naman akong panahon para ligawan ka. Huwag mo lang akong babasa din ha. Papatunayan ko sa'yo ang sarili ko, Megan. Baliw, kaya nga hinayaan kitang lapitan ako ng ganito, di ba? Dahil alam kong may pag-asa ka sa akin. Gusto ko tang makalala ng lubusan, Trevor. Saad na nga ni Megan. Mas humigpit lalo ang yakap ni Trevor kay Megan. Malapit mo na rin ako makalala. Sana, sagutin mo ako kahit ano man ang malaman mo tungkol sa akin. Kahit anong trabaho mo, wala akong pakialam. Tugon nga ni Megan at masiniksik pa nga ang muka sa dibdib ni Trevor dahil biglang pag-ihip nga ng hangin. Nung una nababahala pa nga si Megan na baka may nakaalam nga tungkol sa kanilang dalawa ni Trevor. Sa ngayon ay susundin naman niya muna ang gusto ng kanyang puso at kung saan nga siya talaga masaya. Nang sumapit ang madaling araw, hinatid na nga rin siya ni Trevor sa kanyang condo unit. Anong oras na? Dito ka na lang kaya matulog? Madaling araw na. At saka may trabaho ka, diba? Pulalas ka ni Megan nang maalala kanina na may trabaho si Trevor. Huwag kang mag-alala. Nakapagpaalam naman ako kanina na hindi ako makakabalik. At uuwi na lang ako, Megan. Hindi naman malayo ang bahay ko. Sad pa nga nito. Walang magagawa si Megan sa desisyon ni Trevor. Mukhang sigurado na nga si Trevor na hindi ito makikitulog nga sa kondo ni Megan. Matagal nang napatitig nga si Trevor sa kanyang muka. Napatigil nga si Megan at pilit ng umiti. Hindi na ako ngayon pwedeng matulog sa iisang kwarto. Kasama ka. Sagutin mo muna ako bago ako matulog sa kondo mo. Pagdadahilan nga ni Trevor, may kinasingkit nga ng mga mata ni Megan. May nangyari na sa atin. Tapos ngayon ka pa magiging choosy? Natawa na nga lamang si Megan na ikinatawa nga nila. Napakamot pa nga sa batok si Trevor sa hiya. Iba na ngayon. Gusto kong ituwid ang lahat. Formal na kitang nililigawan, Megan. Kaya hanggang halika't yakap muna ako ngayon sa'yo. Nire-respeto kita. Paliwanag nga ni Trevor na nakangusong ikinatango na nga lamang ni Megan kahit na weird. Dahil nauna ngang may nangyari sa kanilang dalawa. Dapat nga hindi kita pinapayagan na humalik sa akin eh. Manliligaw ko pa lang, di ba? Sabi pa nga nito. Napawang na nga lamang ang labi ni Trevor. Pero payagan mo naman ako. Halik lang naman eh. Natatawang napailing na nga lamang si Megan at pinauwi nga si Trevor na mukhang gusto pa ngang humalik. Nakasimangot nga si Trevor na pumasok nga sa elevator dahil hindi pinagbigyan ni Megan ang gusto nga nito. Ngunit napangiti na nga rin dahil nakikita naman itong natutuwa si Megan. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Megan nang humiga na nga siya sa kanyang kama. Sa kauna-unahang gabi ay matutulog nga siya na may ngiti sa labi. Kakauwi lamang ni Trevor matapos nga niyang ihatid si Megan sa kondo nito. Masaya si Trevor na nagagawa nga niyang lapitan si Megan. Hindi maalis. Ang ngiti nga sa labi niya. Sir, saan po kayo galing? Nag-aalala po kami. Bungad nga ng butler ni Trevor pagkapasok nga niya sa kanyang sariling mansyon. Nakaabang ito sa harapan ng pinto kasama ang ibang guards na tila kanina pa nga hindi mapakali. Nakangiting nilapitan nga ni Trevor ang butler at tinapik ang balikat nito. Kumain lang kami sa restaurant. Namasyal sa resort. Huwag kang mag-alala. Malaki ang pasasalamat ni Trevor sa kanyang butler na si Jake dahil ilang taon na nga itong nagtatrabaho at naging loyal nga sa kanya. At isa pa, naging kaibigan na nga rin niya ito bago pa naging butler si Jake. Dahan-dahang napatango si Jake. Sa susunod po sabihin niyo na lang po kung nasan kayo para mabantayan kayo ng guards. May bahid pa rin ang pag-aalala sa boses nga nito. Sige, tugon na lamang ni Trevor at sinabihan nga ang guards na bumalik na nga sa trabaho. Nakilala ka na ba niya? Tanong nga ni Jake. Wala na ang professional mode dito dahil silang dalawa na nga lamang ni Trevor. Kilala niya ako bilang macho dancer. Hindi pa niya kilala ang tunay na ako. Ngiting tugon pa nga ni Trevor. Umupo sa sofa at ganun din si Jake. Kailan mo sasabihin ang totoo?
Kailangan mong magpakatotoo sa kanya. Bilyonaryo ka, Trevor. Kaya tingin ko naman magugustuhan ka niya palalo. Pahayag nga ni Jake. May kinailang na nga lamang ni Trevor. Ayokong mahalin niya ako dahil sa bilyonaryo ako. Gusto kong mahalin niya ako bilang ako. Kahit ano lamang ang meron ako. At saka, kilala ko si Megan. Hindi siya kagaya ng iba na yaman lang ang habol. Paliwanag nga ni Trevor at itinukod na nga lamang ang siko sa kanyang hita. Napatango na nga lamang si Jake sa pagsang-ayon. Tama ka rin, Trevor. Sana nga hindi siya kagaya ng ibang babae na naghahabol lamang sa kayamanan mo. Kailangan mo na talaga ang asawa ngayon dahil ilang taon ka na rin ba? Tanong nga nito. 28. Sobrang bilis nga ng panahon eh. Maliit na napangiti si Jake at sobrang proud nito sa nakikitang hindi magiging problema ang pera kay Trevor. Isa rin kasi ito sa nakasaksi sa pagsusumikap ni Trevor para lang makaahon. Hindi ka nagkaroon ng nobya dahil hinihintay mo siya, diba? Nakangising tanong pa nga ni Jake. Matatandaan ang mga panahon na panakaw tingin lamang ni Trevor kay Megan. Malayong agot namin. 5 taon ba naman? 17 years old pa lang siya noon nang makilala ko siya sa pinapanood kong TV show. Naiisingit ko pa nga panonood ko sa show, sa trabaho. Nagliliwanag nga ang mga mata ni Trevor. Sobrang proud lamang ni Trevor sa sobrang sikat na model na ngayon na si Megan na matagal na nga niyang gusto. Napapanood lamang niya sa TV show. Buti nga hindi mo kaagad na pinormahan dahil minor pa siya noon. Sad pa nga nito. Yes, abot ko na siya ngayon pero kailangan ko pang magpursige. Sad naman ni Trevor. Wala naman sa plano ni Trevor ang angkinin si Megan nung gabing yun. Ngunit dahil na nga rin sa gusto siya ni Megan at ito na nga mismo ang unang gumalaw, hindi na nga niya napigilan. Samantalang ang dumating ang kinabukasan, naging busy si Megan sa umaga hanggang hapon. Dahil may pictorial nga ito. Megan, long time no see. Bati pa nga ng co-model nga nito na si Leonard. Hello, ang tagal din kitang di nakita. How are you? Tanong nga ni Megan. Nakatanaw sa dalampasigan. I'm doing great. Marami na ring projects kaya naging busy. Pero ayos na rin. O, edi mabuti kung ganun. May napansin ako. Naningkit nga ang mga mata ni Leonard sa kanya. Ha? Napansin ko na bigla kang gumanda. Maganda ka naman talaga pero iba ngayon. Lalo na ang hubog ng katawan mo. Bagay ka talaga sa pagiging modelo. Hilaw nang umiti si Megan at nagpasalamat na nga lamang. May boyfriend ka na ba? Kung ganoon, pwede ba ako manligaw? Sumilay nga bigla. Ang ngiti na sarcastic sa labi nga ni Megan. Meron na akong boyfriend. Mabilis nga lamang nasagot niya. Sino? Takang tanong ni Leonard. Basta, isang malambing at mabait na lalaki. Sad nga nito na tira pinaparinggan nga ang mayabang na si Leonard. Pinagdidiinan ba naman kasi na may gusto raw si Megan sa kanya. Hay nako, kala ko pa naman ramdam ko na may gusto ka sa akin dati. Magsasalita pa nga lamang sana si Megan nang biglang may kamay na pumulupot sa kanyang bewang. Trevor, ano ba? Ganun na lamang ang gulat ni Megan. Good afternoon, sweetheart. Bigla ang may nagsalita nga. Si Trevor. Pinatakan nga ng halik sa labi. Si Megan na ikinawang nga ng labi nga ng babae. Ha? Tulala nga si Megan. Anong nangyayari dito? Tsaka sino ka? Matapang nga na tanong nga ni Trevor kay Leonard. Palipat-lipat ang tingin ni Leonard at hindi makapaniwala. Co-model ko. Sagot na nga lamang ni Megan. Sino siya, Megan? Tanong pa nga ni Leonard. Boyfriend niya ako. Malapad lang ngiti naman na saad nga ni Trevor. Dahil nga sa ngiting yun, natabunan ang tunay na nararamdaman nga nito. Nagsaselo si Trevor at ramdam yun ni Megan. Bigla ba namang humigpit ang pagkakahawak nga nito sa kanyang tagiliran. Hinawakan niya ni Megan at hinaplos, kaya naman kahit papaano
kumalma nga ang kamay nga ni Trevor. Totoo? Boyfriend ka niya? Nakita mo naman 'di ba? Hinalikan ko siya. Gusto mo bang ulitin ko pa? Saad pa nga ni Trevor. Natulala na nga lamang si Leonard. Namalaya na nga lamang ni Megan na nasa rest house na nga siya. Dinala ni Trevor. Tinignan ni Megan ang seryosong mukha ni Trevor. Hindi pa rin maalis ang mariin nitong tingin sa labas kung saan nandun si Leonard. Paano mo ko nakita rito? Sino siya? Bakit ganun kayo ka-close? Si Leonard? Co-model ko siya. Tsaka siya mismo yung lumapit sa akin kanina. Hindi ko siya gusto. Talaga? O baka naman ayaw mo lang siya dahil lumapit siya sa akin kanina. Huwag ka nang magselos. Hindi ko siya gusto. Napangiti na nga lamang si Megan sa reklamo nga ni Trevor. Tsaka bakit mo ko dito dinala? Baka pumasok ang may-ari nito, Trevor. Umalis na tayo. Ani nga ni Megan at hinilang kami ni Trevor para paalisin ito sa kama, ngunit hinila nga rin siya ni Trevor kaya bumagsak si Megan sa kandungan nito. Ano ba, Trevor? Huwag ka mag-alala. Nirentahan ko tong rest house kaya malaya tayong manatili rito. Pero may rest house naman ako sa kabila na provided ng team ah. Paano mo ko nahanap? Tanong nga at nagtatakang sabi nga ni Megan. Kaya kitang hanapin kahit magtago ka pa. Alam mo, ang trabaho ko, 'di ba? Napaawang na nga lamang ang labi ni Megan. Kaya ba kaya mong gumastos ng rest house? Malaki ang sahod mo? Pinagtatakang tanong nga ulit niya. Tumango na nga lamang si Trevor. Natulos sa kinauupuan si Megan. Naligas bigla nang isinubsob nga nito ang muka. Kay Megan. Anong ginagawa mo? Namiss talaga kita. Sad pa nga nito nang mainit na niyakap nga ni Trevor ang babae. Magkasama lang tayo kanina. Iba ngayon eh. Napangiti na nga lamang si Megan at niyakap na nga lamang nang mahigpit si Trevor. Ilang araw na ngang nakalipas nung biglang sumulpot si Trevor sa lugar kung saan hinanap ang photoshoot nga ni Megan. Mahigit isang buwan na nga silang magkakilala ni Trevor. Masugid pa rin itong nililigawan si Megan. Pinatawag kaagad ni Megan si Stacy dahil hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Bigla na lang ako nasuka kanina eh. Panimula pa lang ni Megan nang tawagan nga niya si Stacy. O tapos, yun lang ba ang sasabihin mo? Nagsuka ka? Eh baka naman kasi uminom ka kagabi. Natatawang saad pa nga ni Stacy. Nung nakarang araw ganun din nangyari kahit hindi naman ako uminom. Tsaka masama yung pakiramdam ko. Tapos, aamuyin ko pa lang yung isang bagay parang ayoko na. Totoo? Eh para ka namang buntis kung umasta ngayon eh. Komento nga ni Stacy. Nanlaki ang mga mata ni Megan. Buntis? Oo, nangyari na kasi sa akin yan. Saad pa nga ni Stacy. Buntis ka na? 1 month pa lang akong buntis kaya maliit pa lang. Nabuntis niya ako kaagad bago kami ikasal. Bungis-ngis pa nga ni Stacy. Diyan ka magaling. Napahawak na nga lamang si Megan sa noo. Samantalang humahalakhak naman si Stacy. Grabe naman to, pero balik tayo sa topic ha. Imposible namang mabuntis ka dahil bukod sa wala kang boyfriend, inaayawan mo nga mga lalaking nagtatanghang ligawan ka eh. Pahayag pa nga ng kaibigan nga nito. Pero sa totoo lang, kinakabahan na nga si Megan dahil nga may nangyari naman sa kanila ni Trevor. Teka, buntis ka ba talaga? Baka nga buntis ako, Stacy. Paano nangyari yun? Kailan nangyari? Binigay mo kaagad ang perlas mo? Kinuwento na nga lamang ni Megan ang nangyari. Kaagad naman siyang sinamahan nga ni Stacy sa ospital. Doc, kamusta po ang resulta? Congratulations, Iha! It's positive. 1 month na ang baby mo at sa nakikita ko sa result, maayos naman ang kalagayan niya. Nakangiting saad pa nga ng doktor. So buntis ka nga. Parehas tayong 1 month ng buntis. Sumabait ka pa talaga sa akin. Natatawang saad na nga lamang ni Stacy. Kahit hindi pa alam ni Megan kung anong gagawin niya dahil first time pa nga niya
Hinaplos ni Megan ang kanyang tiyan. Magiging ina na ako. Sad nga nito, nakinangiti naman nila. Lumabas na nga sila ng silid matapos makuha ang resulta. Kanina mo pa yan sinasabi ah. Hindi ko alam kung malungkot ka ba talaga o masaya. Pero sa iyong sitwasyon, hindi ko alam kung papayag ba ang mama mo rito. Hindi ka pa tapos sa kontrata, remember? Pahayag pa nga ni Stacy kay Megan. Hindi naisip ni Megan ang kanyang ina. Sigurado si Megan na hindi ito matatanggap ng kanyang ina, lalo na't gusto pa nga nito na magtrabaho nga siya sa pagiging modelo dahil peak pa nga lang ng kasikatan niya sa karera. Bahala na. Bulalas na nga lamang ni Megan. Sasabihin mo ba sa lalaking na one night stand mo na buntis ka? Na magiging ama na siya? Hindi ko sigurado kung matatanggap pa niya ang batang nasa sinapupunan ko. Hindi ko muna sasabihin. Sad na nga lamang ni Megan. Pero kailangan mong ipaalam ha. Sad naman ang kanyang kaibigan. Pag-iisipan ko, sa ngayon gusto ko munang magpahinga. Nagpaalam na nga muna si Megan sa kaibigan. Kailangan nga niyang maging healthy ngayon dahil may bata na nga rin sa sinapupunan niya. Pero sa totoo lang nakaramdam din naman siya ng saya dahil for the first time may mangyayaring bago at nakaka-excite sa kanyang buhay. Paano ko sasabihin kay Trevor na buntis ako? 1 month pa lang akong buntis. Hindi naman niya halata ang tiyan ko. Buntis ka? Bigla na nga lamang may nagsalita sa bandang likuran ni Megan, kaya halos atakihin nga siya sa puso. Nangatal nga siya nang seryosong ang nakatingin si Trevor sa kanya. Trevor, bakit nandito ka sa ospital? Narinig kong 1 buwan kang buntis at mukhang wala kang planong sabihin sa akin. Sad pa nga nito. Bakit ayaw mo sabihin sa akin? Nagpa-check up ka ba rito kaya ka nandito? Hindi ko alam ang gagawin ko, Trevor. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyong tungkol dito. Ngayon ko lang din nalaman na buntis pala ako. Nakayukong saad nga ng babae. Huwag mong balakin na itago sa akin. Paano kung hindi kita sinundan dito? Hindi ko pa sana malalaman. Magkakaanak tayong dalawa. Teka, ibig sabihin ba nito? Tanggap mo ang baby ko? Tanong nga ni Megan. Tumingala siya at saktong napatingin din si Trevor sa kanya. Kusang napapikit ang mga mata ni Megan nang halikan nga siya sa ilong at gilid ng labi ni Trevor. Saka ulit niyakap nga siya ng mahigpit. Inamoy pa nga siya ni Trevor sa leeg na ikinakiliti nga ng bahagya ni Megan. Nung may nangyari sa atin, tanggap ko na kaagad kung ano mang posibleng mangyari. Mas lalong tatanggapin ko ang anak natin dahil mahal kita. Kaya mamahalin ko rin ang anak natin. So don't you dare na itago siya sa akin. Sinserong saad pa nga ni Trevor. Kinagat ni Megan ang ibabang labi at mas lalong hinigpitan ang yakap kay Trevor. Hindi na nga napigilan pa ni Megan ang sunod-sunod na pagpatak sa kanyang luha. Teka, umiyak ka ba? Takang tanong pa nga ni Trevor. Napansin nga nito na basa ng luha ang balikat nga nito. Napapikit nga ang mga mata ni Megan nang mariin. Masaya lang ako. Natanggap mo ang anak natin. Natakot akong sabihin sa'yo to dahil baka hindi mo matanggap. Mas gugustuhin kong lumayo ka agad sa'yo kaysa marinig na hindi mo tanggap ang baby. Humihikbing saad pa nga ni Megan. Humiwalay nga sa yakap si Trevor at hinawakan nga magkabilang pisngi ni Megan. Umiyak pa rin si Megan nang tignan nga si Trevor. Shh, huwag ka nang matakot. Nasabihin sa akin lahat. Hindi ako ganong klase ng lalaki. Paninindigan ko ang ginawa ko. Kaya kong humarap sa mga susunod na kinabukasan kasama ka at ni baby. Mahabang sad pa nga ni Trevor at marahan na pinahid nga ang namamasang pisngi ni Megan. Tumango si Megan at niyakap nga ulit sa Trevor. Pareho nga silang may ngiti sa labi. Makalipas ang 1 buwan, mas lalong lumalaki na nga ang umbok ng tiyan ni Megan. Ilang buwan na nga rin ang nakalipas, hindi nga niya nakikita ang kanyang ina at hindi pa rin pumapasok sa trabaho. Kaya naman nag-aalala si Trevor na baka masira ang
trabaho ni Megan pero mas mahalaga din naman ang kalagayan nga nila ng baby. Napagbasyahan na nga lamang ni Megan na kausapin ng kanyang ina matapos ang ilang buwan na pinapatayan nga niya ito ng tawag. Mag-isang pumunta si Megan at nagpaalam naman siya kay Trevor. Nang dumapo ang tingin nga ng kanyang mama sa kanya habang nakaupo sa sofa, kinakabahan siya. Napahawak si Megan sa kanyang tiyan na halata na nga ang umbok. Ma, mahinang tawag ni Megan at unti-unting nilapitan nga ang kanyang ina na nakatingin lang sa kanyang naumbok na tiyan. Tila maiiyak na nga si Megan sa klaseng tingin na pinupukol nga ng kanyang mama. Gulat, pagkalito, galit ang kanyang nakikita sa mata nito. Ito pa ang dahilan kung bakit ayaw mong magpakita sa akin ng ilang buwan, ha, Megan? Ramdam ni Megan ang diin sa boses ng kanyang mama. Tumayo nga ito sa pagkakaupo. Natatakot ako, ma, kaya hindi ko nasabi. Napaiwas na nga lamang ng tingin ng mama niya at nanlilisik ang mata. Talagang hindi ko matatanggap, Megan. Hindi pa tayo ganun kayaman. Hindi mo pa nagagawa ang lahat para umangat ka. Inaasahan kong angat ka pa sa lahat ng mga mayayamang modelo pero anong ginawa mo? Nagpabuntis ka? Pasensya na po, ma. Saad na nga lamang ni Megan. Matigas na napatango ang kanyang ina. Isang mayaman ba ang nakabuntis sa'yo? Isa ba sa mayayamang manliligaw mo ang ama ng iyong anak? Sinubukan nitong maging mahinahon. Iniisip nito na ayos lang sa mama niya na mabuntis siya basta't mayaman lamang ang lalaking nakabuntis sa kanya. Dahil doon mas lalong napaiyak si Megan. Inaasahan nga niyang hindi matatanggap ng kanyang mama si Trevor dahil hindi ito mayaman. Ngunit kahit ganoon, sa una pa lang ay tanggap na nga ni Megan ang lahat ng meron si Trevor. Ang inaalala lamang niya ay ang masasabi nga ng kanyang mama. Hindi po siya mayaman, ma. Isa po siyang bodyguard ng mayamang businessman. Nakayukong sambit na nga lamang ni Megan at napapikit ng mariin. Ano ka mo? Isang gwardya? Naman, Megan! Napataas nga ang boses ng kanyang mama. Marahas na napinahid nga ni Megan ang kanyang luha. Hindi po siya basta-basta na bodyguard, ma. Nagtatrabaho po siya ng marangal. Binibigay niya ang gusto ko. At mabuti siyang tao kaya wag niyo pong sabihin na gwardya lang siya. Hindi na nga napigilan pa ni Megan. Ito ang kinagagalit niya sa kanyang mama. Mata pobre nga ito, mababang tingin sa mga tao kahit siya na mataas ang tingin ng mga tao, mababa pa rin ang tingin para sa kanyang ina. At pinagtatanggol mo pa siya, ha? Ano bang pinangako niya sa'yo? Nabibigyan ka ng magandang future? Na lahat ng bagay ay kaya niyang ibigay sa'yo? Naniwala ka naman. Hindi maawat ang luha ng mga mata ni Megan. Puno ng lungkot ang mga matang nakatingin sa nag-iisang pamilya niya, ang nag-iisang ina niya. Mas naniniwala ako na kaya niyang punan ang pagmamahal na kinakailangan ko kesa sa'yo, mama. Puro ka nalang pera. Ni pangungumusta nga po sa akin hindi mo magawa. Natigilan nga ang kanyang mama. Gulat naman na nakatingin nga sa kanya. At ramdam nga ni Megan ang galit nito. Ipalaglag mo ang anak mo. At nang makabalik ka na sa pagiging modelo, maraming oportunidad ang naghihintay sa'yo. Kung mabubuntis ka, paano na lang ang karera mo? Hirap ang dadanasin mo kapag pinili mo ang bata at lalaking yan. Sad pa nga ng kanyang ina. Napatras nga si Megan. Napailing na nga lamang si Megan at nagtatagis nga ngipin sa gigil nga sa kanyang ina. Wala kang awa. Hindi ko alam kung nagpakaina ka ba talaga sa akin. Pero ang utusan ako, may palaglag ang anak ko at sundin ang gusto mo, hindi ko magagawa. Sawang-sawa na ako na maging laruan mo, mama. Tinawag pa nga siya nito ngunit nagmatigas na nga si Megan. Hindi alam ni Megan kung saan nga siya dadalhin ng kanyang mga paa. Ang alam lang niya, gusto na nga niyang umalis doon at huwag magpakita sa kanyang ina. Hanggang sa namalaya na nga lamang ni Megan na nasa dalampasigan nga siya kung saan nga siya dinala ni Trevor nung nakaraan. Dahil siguro sa pagbubuntis si Megan, ayaw nga niyang makita si Trevor sa sitwasyon niya. Naiiyak siya.
Sa isiping hindi tanggap ng mama niya si Trevor at mismong magiging apo niya. Napagpasya na nga lamang ni Megan na manatili muna na sa resort. Nasaan ka, Megan? Napakagatlabi na nga lamang si Megan nang marinig ang seryosong boses ni Trevor na nasa kabilang linya. Hayaan mo muna ako mapag-isa at makapag-isip-isip. Trevor, bigyan mo ko ng 1 buwan. Sagot nga ni Megan. Rinig ni Megan ang paghinga ng marahas sa kabilang linya. 5 buwan kang buntis. Sweetheart, delikado ang kalagayan mo. Bakit mo ba ako pinapahirapan? Ayoko makita muna ang pagmumukha mo. Matigas na saad na nga lamang ni Megan. Dahil ba sa pagbubuntis mo? Kaya ka nagkakaganyan? Hindi mo naman ako iiwan, hindi ba? Mahal mo pa ako. Desperado nga nitong tanong. Napapikit na nga lamang ng mariin si Megan. Alam niya sa sariling mahal niya si Trevor pero hindi niya masabi. Hayaan mo muna ako mapag-isa. Tanging saad na nga lamang ni Megan. Okay, hahayaan kita. Ramdam ni Megan na tumatango nga si Trevor. Tila nalulungkot din. Okay lang, buntis ka sa anak natin kaya normal lang to. Basta, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Gamitin mo ang pera ko na iniwan ko sa bag mo at bilhin mo ang gusto mo. Hahanapin kita. Gustong kumaripas nga ni Megan. Pabalik kay Trevor pero nagmatigas siya. Siguro, kailangan muna niyang mapag-isa at magkaroon ng peace of mind. Yun ang huling pag-uusap nila Megan at Trevor bago napagpasya ni Megan na manatili sa resort ng 1 buwan. Pero hanggang ngayon hindi pa rin sinasabi ni Megan kung nasan siya. Makalipas nga ang ilang araw, 6 na buwan nang ang buntis si Megan kaya lumala lamang ang cravings niya. Ngayon nga bigla na nga lamang niyang na-miss si Trevor at gusto nga niyang umiyak dahil iniwan nga niya ito ng 1 buwan. Sweetheart, ilang segundo nga nang sumagot si Trevor sa tawag ng babae. Umiyak nga si Megan nang marinig ang baritonong boses ni Trevor. Bakit di mo ko hinanap ha? Akala ko ba hahanapin mo ko? Hindi mo ba ako na-miss? Bulalas nga ni Megan. Malakas ang boses at iba na nga rin ang takbo ng emosyon niya dahil sa kanyang pagbubuntis. Akala ko ba ayaw mo ko makita? Bakit galit ang asawa ko? Kahit naiinis nga si Megan, iniwan nga itong walang paalam. Malambing pa rin ang boses nga ni Trevor sa kanya. Kaya mas lalong nainis si Megan at nagpapadyak na parang bata. Sinong asawa? Hindi pa tayo kasal. Anas na nga lamang ni Megan na ikinatawa na nga lamang ng mahina ni Trevor. Kahit na hindi tayo kasal, asawa na kita. Mga ilang buwan, magiging pamilya na tayo. Siguraduhin mo lang na wala kang ibang asawa, Trevor ha. Nawala lang ako ng 1 buwan pero hindi ibig sabihin nun na iiwan mo kami ni baby. Asig pa nga ni Megan. Natawa na nga lamang si Trevor. San ka ba kasi ngayon? Tsaka sino ba kasi ang umalis nang walang paalam? Hinihintay lang kita kung kailan ka magiging handa. Tugon nga nito na ikinanguso nga ni Megan. Tsaka miss na kita. Ngayon mo lang ako tinawag na sweetheart ha. Miss na talaga ako ng asawa ko. Biglang nawala nga ang pagtataray ni Megan. Nagiba na naman ang mood. Hanapin mo ko. Maghihintay ako. Sad na nga lamang niya. Makalipas ang ilang minuto walang nagsalita sa kabilang linya. Teka, Trevor, naririnig mo ba ako? Tanong pa nga ni Megan. Lumabas ka na. Baritonong sad nga sa kabilang linya. Dahil nga sa narinig, mabilis na napatayo si Megan at tumungo sa pinto. Binuksan niya ito at sobrang nagulat nang makita nga si Trevor sa kanyang harapan. Nahanap mo ko kaagad? Paano? Nalilitong tanong ni Megan. Bumaba nga ng tingin si Megan nang hawakan nga ni Trevor ang kanyang mga kamay. Natulala pa nga si Megan nang dinala nga nito ang kanyang kamay sa pisngi ni Trevor. Alam ko na nung una na pumunta ka rito. Hindi naman kita hinayaan o lumayo sa akin eh. Hinayaan lang kitang mag-enjoy. Dahil katabi lang ng rest house mo ang tinutuluyan ko. Nakangiting sabi pa nga ni Trevor na kinalaki nga ng mata ni Megan. Ha? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Gulat na tanong pa nga ni Megan.
Mainitin kasi ang ulo mo kaya baka imbes na safe ka na rito sa resort ko, baka umalis ka pa kaagad pag nakita ko. Ayoko namang iwan mo ko. Sagot nga ni Trevor sabay natawa pa. Nagulat man si Megan, niyakap din niya si Trevor ng sobrang higpit. Ngayon napagtanto niya na talagang mahal na mahal nga siya ni Trevor. At sabik na sabik din siya sa lalaki. Sorry kung gusto mong lumayo. Si Mama. Alam ko na. Dapat sinabi mo sa akin na harapin mo ang mama mo para nasamahan kita. Sobra ako nag-alala para sa'yo. Baka maisipan mong gawin ang ikapapahamak mo. Pamilya mo na ako. Sad pa nga ni Trevor. Humihigbing tumangutang si Megan. Isiniksik ang sarili sa dibdib ni Trevor. Ngunit pagkalipas ang ilang minuto, humiwalay nga si Trevor sa pagkakayakap sa kanya at agad nga siyang siniil ng halik. Kusang napapikit nga ang mga mata ni Megan at tumugon sa halik na binigay nga ni Trevor na mas lumalim pa. Haharapin natin ang mama mo. Ipapaalam ko sa kanya na magpapakasal tayo. Sad pa nga ni Trevor pagkatapos humiwalay sa halik. Hindi pa nagsasalita si Megan. Isinuot na kaagad ni Trevor ang singsing sa palasingsingan niya. May bagay nga pala akong gustong sabihin sa'yo pagbalik natin doon. Sana matanggap mo pa rin ako kahit na anong mangyari. Umasang sambit nga ng lalaki. At sobrang saya nga ni Megan na naiiyak na nga lamang siya. Walang tanong-tanong na tumango nga si Megan at sumama kay Trevor pabalik sa kondo na iniwan niya. Nagulat na nga lamang si Megan sa kanyang pagbabalik. Makikita ulit niya ang kanyang mama. Gaya nga ng nakasanayan nakaupo ito sa sofa. Pinapunta ko ang mama mo. Sorry kung ngayon ko lang nasabi. Sambit nga ni Trevor. Ma. Dumapo nga rin ang tingin ng mama sa kanya. Mas lalong nanlaki ang mata ng kanyang mama nang makita si Trevor na nasa kanyang tabi. Mr. Delgado? Bakit po kayo nandito? Gulat na tanong nga ng ina ni Megan. Hilaw nang umiti si Trevor. Nagtaka naman si Megan. Mrs. Flores. Gusto ko po sanang hingi ng kamay ng anak niyo. Pakakasalan ko siya. Ani nga ni Trevor. Sabay tinaas nga ang kamay nga ni Megan na may singsing. Hilaw na napahalakak ang mama ni Megan. Bakit biglaan naman po? Sigurado po ba talaga kayo na pakakasalan niyo ang anak ko? Hindi naman po sa tutol ako pero nabuntis ang anak ko ng isang bodyguard, Mr. Delgado. Sad pa nga ng ina ni Megan. Imbes na mainsulto ang umiti ng malapad si Trevor at hinapit ang bewang ni Megan. Ako nga po ang tinutukoy ni Megan na bodyguard. Dati naging bodyguard ako at sa katunayan nga, naging macho dancer pa sa club. Pagkukwento nga ni Trevor na ikinanganganga ng bibig ni Feby, nanay nga ni Megan. Ha? Siya ba talaga ang tinutukoy mo, Megan? Kabadong tanong pa nga ni Feby na ikinatango ni Megan. Siya nga po. Nagkakilala po kami sa bridal shower ni Stacy. Akala ko ba mahirap ang nakabuntis sa'yo? Hindi mo ba alam na isang business tycoon at bilyonaryo si Mr. Trevor Delgado? Gulat pa nga nitong tanong kaya napatingin si Megan kay Trevor. Mayaman ka na talaga, Trevor? Nagugulahan na tanong nga ni Megan. Niyakap nga ni Trevor si Megan mula sa likuran at binulungan. Sasabihin ko ang buong detalye sa susunod pero tanging masasabi ko lang ay may kaya na talaga ako. Hindi ako nagsinungaling na naging macho dancer at guard ako. Yun nga lang, matagal ko na yun binitawan. Sad nga ni Trevor at tinignan ang ina ni Megan na hanggang ngayon nakatulala pa rin. Ayos lang naman sa akin kung ano man ang masabi niyo tungkol sa akin, Mrs. Flores. Nalaman ko po ang sinabi mo kay Megan at hindi ako makakapayag na gawin mo yun. Kahit pa hindi ako mayaman o bilyonaryo, wala po tayong karapatan na magdesisyon sa magiging anak namin. May pag-iisip na po si Megan, kaya may karapatan po siyang magdesisyon sa buhay. At wala rin po tayong karapatan na i-disrespect
pangmaliitan ang mga taong mahihirap pero nagsusumikap. Hindi na nga nila hinintay pang sasabihin ng ina at umalis na nga rin muna sa kondo. Inalalayan ni Trevor si Megan na tumupo sa passenger seat ng kotse. Huwag mo nang alalahanin ng mama mo. Magiging maayos din ang lahat. Matatanggap din niya ang desisyon. Pag nakapag-isip-isip siya, bigyan muna natin siya ng space, ha? Hinaplo si Trevor ang mukha ni Megan. Napangiti si Megan. Nakakahinga na ako ng muluwag kahit papano. At tungkol naman sa nalaman ko sa'yo, hindi naman talaga sa akin importante kung mayaman ka ba. Kagaya ng mga lalaki na kilala ko. Tatanggapin pa rin kita. Kontento naman ako sa kung anong binibigay at pinapakita mo. Nakangiting sad pa nga ni Megan at niyakap ng mahigpit si Trevor. Hinalikan ni Trevor ang noo ni Megan. Maraming salamat at tinanggap mo pa rin ako. Kahit alam kong naguguluhan ka. Salamat dahil minahal mo ko. Pangakong mamahalin ko kayo ng mga anak natin. Mga anak kasi, gagawa pa tayo ulit ng marami. Pagkatapos nating ikasal, puno ng galak at madamdaming saad pa nga ni Trevor. Napatawa na nga lamang din si Megan. Naging maganda na nga rin ang trato sa kanya ng kanyang mama simula nung nanganak siya, ngunit hindi pa rin niya mapatawa dito hanggang ngayon. Kailangan muna niyang makita ang sinserong pagbabago ng ina. Alam kong papatawarin kita balang araw, ma, pero hindi muna ngayon. Gusto kong matuto ka muna at huwag maging mata pobre. Sorry anak. Yun lamang ang tanging nasabi ng kanyang ina. Hindi binabasa sa estado ng buhay kung sino ang karapat dapat mahalin. Mahirap man o mayaman, may karapatan na magmahal ng malaya. Hayaan sana ng magulang na maging masaya ang kanilang mga anak at gabayan na nga lamang sa tamang landas. Huwag nating hayaan na lamunin tayo ng lungkot at ipagawa ang bagay na magpapahirap sa kanila. Huwag nating itali ang mga anak natin sa ating kamay. Hayaan natin silang maging malaya. At hindi sana din i-discriminate ang mga taong nagtatrabaho ng marangal. Kahit pa sa tingin ng iba mababang tingin sa mga to. Huwag nating i-judge ang mga tao na tingin natin walang patutunguhan. Walang sino man ang nasa itaas at ibaba. Lahat pantay-pantay sa mata ng Diyos. Kaya naman, ikinasal na nga rin kaagad sina Trevor at Megan nang makapanganak nga si Megan nang hindi lang isa kundi triplets nga ang naging anak nga nila ng isang macho dancer na hindi niya akalay na bilyonaryo pala. Tinanggap niya si Trevor kahit na nga ang akala nga niya ay macho dancer ito, kaya naman deserve nga niya ang magandang buhay kasama ang kanyang asawa at mga anak. At sobra nga silang nagpapasalamat. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan. Maraming salamat po at i-comment lamang po ang gustong magpa-shoutout sa comment section. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat. Shoutout po sa mga sumusunod. Helen Murillo, Jenjen, Erlinda Gabriel, Renato, Leticia Kaabay, Josephine Gabule, Iris Badjongan, Ana Espinosa, Susan Upaga, Ernesto Rosel, Carnira Yu, Marlene Nang, Annalie Flor, Ofelia Gaetano, Annalyn, Presbyteros Rose, Merlin Bilbar, Romana Gorospe, Florida de Vera, Juliet Caday, Wilma, Dens, Valeria, Donato, Gamilong, Finang, Jocelyn Lovirana, Rubio Mirna, Chabidal, Loida Villaruz, Lourdes Banog, Presbyteros Rose Leng, Mila Gatbonton, Josie Tabing, Froilan Villarasa, Valerie, Miao, Eric Opao, Leia, Loida Salon, Jomira Bueno, Fe Navares, Felia Rojas, Teresita Schmid, Janice Marukin, Lydia Rosal, Ofelia Gaetano, Cleo,
Nesbeth Hanaban, Maribel, Rose Mar Tinito, Imelda Forteza, Imelda Bardolaza, Dani Nafarete, Merlilyn Linley, Julie Ann, Celi Amino, MJ Vlogs, Happy Beach Vacation, Anita Hernando, Felma Cabato, Gloria Amon, Liliano Bebe, Melds Nagales, Fat Mamansul, Kidim Tess, Sunshine, Shay Melody, Grace Cubar, Marlo, Elibit, Rosana, Flor Deliza, Wilson Ravelo. Shoutout po sa lahat.